dito tayo sa Congress at sa Senate. Notice of disallowance. Notice of suspension. Tigil na yan. Tigil na. We are disallowing this unconscionable, excessive, irregular, illegal, lahat yun. Pasok. Pinipilit nila na yung joint circular binayolate, na? Pero pikit mata kayo na binabiolate ninyo yung proseso. Irregular. Mag-impeach ka sa isang opisyal na dapat ang impeachable offense, betrayal of public trust. Ano yung betrayal of public trust? Ginastos mo yung pera nang wala sa hulog. Meron na ba kayong katibayan? Wala pa nga eh. Nabukay pa sila. Ayaw nilang patawag sila chika kasi isang dahilan, baka si La Chica akuhin lahat. Walang koneksyon si Inday Sara. Ano nga yung ebidensya nila na ninakaw ni Inday Sara? Ano yung ebidensya nila na misuse of public funds? Hindi, may mga resibo. Dahil sa inungkat yun na inungkat. Ayan, sige. Ayun nyo naman tawagin sila chika. Authority, the power of the Supreme Court, the power of Congress and Senate, the power of Bongbong Marcos Bangag, the power of Inday Sara, the power of itong COA, pati yung COMELEC na yan. Sa atin lahat galing yon. And that I want you to appreciate. You appreciate your power, mga kababayan, bilang member ng Sovereign Filipino People. We have the power to stop all of this. Legally. Ayaw ninyo makinig sa amin, revolusyon ang bagsak niyan. Tangina ninyo, hayop kayo, gago kayo. Wala kayong pakialam sa amin, tarantado pala kayo eh. Anong gusto niyo talaga? Revolusyon. Now, we are disallowing this because it is unconscionable, excess. We don't have to explain. Self-explanatory. We are suspending the trials so that the money will be allocated to to better use, so that the time of the Senate judges as senators will be maximized. I don't have to say Inday Sara. God will do that. May rights yung tao eh. Anong pinagagawa ng mga prosecution? Anong ginagawa ng Senate judges? Parang sila lang ang tama. Resolution 10. Does that make you honorable? Mga honorable judges. May resolution 10 nga kayo eh. Tapos babanatan ninyo itong 125 million. Eh may proseso eh. Hindi pa tapos. I-impeach nyo sa yung tao na hindi pa tapos yung proseso. Kaya mga kababayan, we should stop it. We should sign notice of disallowance by the sovereign Filipino people. Mga attorney, gawa kayo. Mag-declare ka ng martial law, Marcos, i-undeclare namin. I-rescind namin. Eh di kami natatakot sa martial law ninyo. Sino mag-implement? AFP tsaka PNP. Hindi, i-disband namin yung AFP tsaka PNP. Sino tinakot nyo? Maggago. Di kami natatakot sa inyo. Sa mga kababayan natin na nababaha, ay magdasal kayo ng pasasalamat. Kasi kung tignan ninyo yung nangyari sa Nepal kahapon, grabe no? Yung flash flood na yun, gawa ng nahulog na tipak ng bundok dun sa ilog. Biglang nag-rush up yung tubig na swept away yung village eh, no? Kasi pa rin ng mga Pilipino, tumataas lang ang tubig na ganun ba? Nababaha lang tayo. Yung proseso ng COA, no? Audit Observation Memorandum, AOM, Notice of Suspension, NS, at saka Notice of Disallowance. Masyadong ano dyan sa impeachment, nababanggit yung ND, disallowance and all that. Ma-search nyo naman yung actual na Notice of Disallowance na ipinataw sa Office of the Vice President, yung tungkol sa confidential funds. Malabas doon ng mga 70-something million ang 125 million, pero after nagbigay ng mga ilang requirement na dokumento, bumaba siya, naging 73 million.
more or less yung na subject of ngayon, disallowance. So mag-a-appeal pa sila, pupunta pa sa COA proper, kung i-uphold yon, pwede pang mag-petition sa Supreme Court. So hindi pa tapos yung proseso. Okay. Bakit nagkakaroon ng ganyan? Bakit ganyan yung proseso sa COA? Kasi ang doon, para yung pera ng taong bayan, ma-safeguard, no? Ino-audit yung pera. So bawat piso na ginagastos, obligado yung mga binibigyan ng pera na yung mga SDO, no? Yung mga disbursement officer ay mag-clear, no? Mag-clear. So sila, pagkahawak na nila yung pera, karoon sila ng liquidation, pagkahawak na nila yung pera, pwede nilang i-disburse yung pera. At kung yung kung saan man nilabas yung pera, kung sino man nagpirma, merong resibo, kunyari, binigay niya ako 100 milyon, ipapasa ko, kung buo kong binigay yung 100 milyon, 125 million, in this case, si Colonel Chica, at least meron akong resibo na binigay kay Colonel Chica. Habulin man ako, may ko kay Colonel Chica. Nung nagbigay si Colonel Chica, kung saan niya pinamigay yung pera, kung saan niya ginastos, meron din dapat siya na pinangahawakan, na acknowledgement receipt, o kaya mga resibo. So, in this case, ang pinang-liquidate nila is acknowledgement receipt. Sabi sila na ninakaw, no? May kinalaman ng Vice President. Pero ayaw naman nilang patawag pa si Colonel Chica. So, bakit ganon? Si Colonel Chica ang tanungin natin. Anyway, mukhang hindi tatawagin si Colonel Chica, mukha no? Yung Senate judge na nagsasabi, patawag para malinaw. At yung sabi ko nga kahapon, na sabi ni Subiri, madali na yung COA. Madaliin. Hindi mo naman pwedeng madaliin yung COA dun sa isang independent constitutional body na meron silang proseso. So, nag-appeal ang concerned head of agency, Office of the Vice President, at DepEd dati, si Inday Sara, na ganito. So, kung pagbibigyan yon, usap-usap sila. Kung hindi pagbibigyan yon, i-uphold yung notice of disallowance. In this case, so far, yung notice of disallowance, ang ibabalik na lang dapat sa gobyerno is around 73 million. Okay. Ngayon, yung dito, no? Ang guideline ng COA is IIEE UU, no? 6, pero not necessarily lahat. Tinanong ko sa auditor, no? Not necessarily lahat, pero it is a guideline, a guideline. 1, kung bakit nagkakaroon ng disallowance, no? 1, is it irregular? Pagka, excuse me, irregular, illegal, excessive, extravagant, unnecessary, unconscionable. Lakay natin konti. Irregular, if it is a violation of regulation. Is it illegal if it is a violation of existing laws? No? Excessive. Yung dapat yung mabibili mo ng ganito lang, kunyari piso, isa lang dapat ang kinakailangan mong bilhin, isang tubo, bumili ka ng 100 tubo. Excessive. No? Extravagant. Binili mo kunyari yung aircon ng halaga ay 14,000 lang. O kaya laptop, ang halaga ay 20,000. Pero yung aircon, ang pagkakabili mo 75,000. O kaya yung laptop 150,000. Yan, ganon. Extravagant. Na? Social ba? Yung masyadong nag-top of the line, mahirap naman yung bansa natin. Yung budget, kunyari, is 1 million. You can buy, for 50,000, you can buy mga 20. 10, 100. Tama. 20 na laptop.
Kung kunyari ng presyo 25, wholesale, blah, 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 you can buy twice. So, from 20, magiging 40. So, it's a cost benefit na ano. So, is it extravagant? Tapos, is it unnecessary? Kinakailangan bang gastusan? Kinakailangan bang gastusan na hindi dapat? Hindi naman dapat gastusan. Ba't natin ginagastusan? For example, gagawa ng isang tulay, a bridge to north, a bridge to far. Layo-layo ng tulay, wala namang ilog. Maraming ganyan, di ba? Maraming ganyan eh. Gumawa ng tulay, wala namang ilog. Gumawa ng overpass. Nasa bundok. Tarantado, no? May mga ganyan, unnecessary. Ang ginagastos, hindi dapat gastusan ng pera. Is it unconscionable? Hindi kayang tanggapin sa konsensya natin na simpleng mga ano, na kahit kanino mo patingnan, hindi kayang tanggapin sa konsensya na bilyon ang kailangan mong gastusin. No? Tapos hindi naman kailangan. So, sobra-sobra ba? Yung kumbaga sa ano, pinagsama-sama na yan eh. Extravagant, excessive, unnecessary, yung mga ganun ba? Unconscionable, hindi katanggap-tanggap sa konsensya, sa logic. Kung gagastusan ng ganyan. Okay. So, ang sabi sa akin, not necessarily na lahat yan ay masatisfy. Pwedeng yung isa lang, irregular, violation of circular. So, kunyari yung sa circular, itong kay Inday Sara na sinasabi nila kay Acosta, pwedeng nagkaroon ng ND dahil sa irregular. Kasi ang sabi dun sa joint affidavit, ganito, ganyan, ganyan. Bakit ipinasa kay La Chica? Ang sagot naman ni siya yung security officer na appointed ni Inday. Siya yung implementer. Ang punto, pinaresibo niya. Tapos si La Chica, pina-acknowledgement receipt din. So, kaya nga para malalaman yan, patawag si La Chica. So, may question pa sa regularity or irregularity ng yung confidential fund dun sa illegal. How can it be illegal when in fact meron pang proseso na hanggang Supreme Court? Ngayon, nandito pa lang sila sa ibaba nung nagbigay ng notice of disallowance, papanik pa yan doon sa COA proper, appealable pa. So, bakit ba madaliin? So, hindi is it excessive? Excessive yung 125 million confidential pa, no? Excessive. Pero hanggat hindi nyo nalalaman yung sinasabi, yung sasabihin ni Colonel La Chica kung saan pumunta yung pera on a nationwide scale, on a multi-activity, multi-scenario scale, hindi natin alam, hindi pwedeng mangula. What is excessive is 125 million, 4.5 billion, Office of the President. Yun na excessive. So bakit tinitira, pilit, yung 125 million, pero yung dami nung merong intelligence fund na meron din mga disallowance. Yan, niloloko tayo itong mga itong sistema natin. Sana ako. Extravagant, unnecessary, unconscionable. Explain ko. Ngayon, nag-impeachment tayo. Day 19, di ba? Day 19. Ang sa akin, to the point of stupidity, no? Tapos nasabi ko, ang totoong stupid, day 19 of 92 days. 92 days. Baka humaba pa. Kasi, gawin na natin 100 days. 25 million per day. 25 million, multiply nyo ng 100 days. Ni-round up na lang natin. Thereabouts. So, 10 days kasi is 250 million, no? Tandaan nyo, 250 million. So, yung 100 days,
versus 90 days minus 10 days lang. No? 100 days times 25 million. Abutin to ng 100 days hanggang next year, abutin to ng 2.5 billion. At 25 million a day. 25 million a day times 100 days estimate, 92 days yung sinasabi ng Senado, schedule nila, na every week, 3 araw, na ang alas 10 hanggang alas 3, mga ganon. No? So, mula alas 3 hanggang anong oras sila magse-session, 2-3 araw, 2-3 oras na lang. So, in a day, 5 oras yung nawawala sa Senado, which could have been productive. Na natalakay, batas, o kaya yung mga problema ng Pilipinas, yung mga paksilika, yung baha, yung flood control, nagkaroon sana ng Senate Committee hearings, mga ganun. Yung gera, WPS, AFP modernization, DepEd, yung patayan sa DepEd, etc. etc. No? Ang daming problema na dapat niya address, pero it takes a somewhat backseat dahil sa impeachment is priority. 25 million, 100 days is 2.5 billion. Do the math. 25, 100, million, 25 million, 100. So, tanggalin mo na yung million, lagay mo na sa dulo. 100 times 25 is 2,500. May million na nga, yung 2,500, 500 million, 2.5 billion. So, pwedeng umabot ng 2.5 billion. Kung 90 days, minus mo lang yung 250, so pwedeng umabot ng 2.25 billion hanggang 2.5 billion pesos. No? Doon ako sa 100 million, madaling isipin. Tsaka 92 days na estimate nila, chances are lalakpas pa yan. Okay. Ngayon, atat na atat yung prosecution, yung Congress, yung Senate, Malacanang na impeach ang Inday Sara. Pero tayo mga kababayan, ano ang pwede nating gawin para tumigil yan? Question, bakit natin patitigil? Kasi sobra-sobra. Is it irregular? Paano maging irregular? May batas tayo. Meron tayong mga safeguard, may COA procedures, dinadaanan ng Office of the Vice President, dinadaanan ng DepEd, dinadaanan ng Vice President, Inday Sara, nag-a-appeal sila para ma-reverse yung notice of disallowance. May proseso eh. So, hanggang ngayon, wala pang COA proper na decision. Na gusto nga ni Zubiri, ni Senate Judge Zubiri, madaliin na yung COA. Kung nanonood kayo, kung nadidinig nyo kami dito, sigurado nanonood kayo, madaliin na yung desisyon ng COA. Grabe. And then what? Pwede pa mag-Supreme Court. Sasabihin niyo Supreme Court, madaliin din yung Supreme Court. Kung gusto niyo madaliin yan, di magbigay kayo ng maleta. Ang tokwa, dinadagdagan yung gastos. Ranang po siya itong mga... Hindi niyo pwedeng madaliin, Senado lang kayo, constitutional body, yung COA. May sariling proseso tayo. Ang punto, you cannot try to impeach a person at the expense of legal procedures. May batas tayo eh. May constitution tayo. Guaranteed ang Inday Sara ng kanyang right. The same way na guaranteed yung rights ni La Chica, si Acosta, si Ortonio, ng lahat na magiging witness. Guaranteed. You cannot badger the witness. You cannot force the witness to answer. At yung mga witness, sasabihin sa'yo, yes or no. Your Honor, I cannot answer with a yes. I cannot answer with a no. If you want me to explain, I'll explain. Hindi, yes or no nyo ko, tapos gagamitin nyo yung sagot ko para ipitin nyo yung ano ko. At palilitawin nyo, magnanakaw ako. Palilitawin nyo, merong sindikato.
I will not answer. Anyway, you qualified me as a hostile witness. Ganon. I have my rights. Ganon, dapat. Hindi. Nananakot tong mga, tong mga lawyer. Ganon naman eh. Naka-attend na ba kayo ng mga ganyan, ng mga procedure? Kasi ako, dati, nag-witness ako sa kapatid ko. Nagkaroon ng trial, inimbitahan ako ng kapatid ko, parang dinimanda yata yung kapatid ko, acquitted siya, no? Pero, uminit ang ulo ko doon sa lawyer. pagka di ko pa naintindihan, banat yung lawyer eh. Yung nagtanong sa akin, what is your relation? It's my brother. Therefore, you would do anything to please your brother, yes or no? Of course. That's why I'm here. No, you just answer yes or no. So, philosopher. Tapos bumanat yung lawyer, ganyan. Sabi, maya, sinisigawan ako. Sabi ko, Your Honor, he's shouting at me. Counsel is reminded. Sinumbong ko sa korte, sa Pasig eh. Your Honor, is this the kind of treatment that I will get from the prosecution lawyer? Nireklamo ko eh. Pinagsabihan ng judge yung I feel uneasy, Your Honor. Inimbitahan lang ako dito, nananahimik yung buhay ko, gago. Tapos palalabasin ako yung gago. Sira ulo. Kaya nga, mga kababayan, dapat pag umikot ang gulong, kinakailangan talaga, meron kayong law 101 eh. Maintindihan ninyo yung Constitution 101 ba? Maintindihan ninyo yung Constitution, maintindihan ninyo yung batas, maintindihan ninyo yung Bill of Rights ninyo. Kasi yun yung lacking eh. Hindi naintindihan ng mga kababayan eh. Yung karapatan ninyo eh. Kaya itong mga bully, ang daming bully, bubulihin ka, nakaganyan ka lang, mukha kang kawawa eh. We can, yung ibang Pilipino na knowledgeable cannot protect you. You must be able to protect yourself by knowing what to say, when to say, and kung kailan kayo tatayuan nyo. No? So, balik tayo. Yung kagaya nun, tatakuti sa kosa. Alam mo ba na ikaw ang pwedeng makulong? Yes, me. Alam mo ba, ikaw ang pwedeng makulong? Yes, me. Ikaw ang pwedeng makulong? Ikaw ang pumirma. Bakit ako yan, sasagutin ko. Ba't naman ako yung makukulong, Your Honor? Hindi naman ako yung on trial dito. Ginagawa ko lang yung trabaho ko, pumirma ako. Pinirma ako, nireceive ko yung pera. Tapos dinisperse yung pera. Why will you take the fall? Gusto nila ma-convert si Acosta from a status na hostile witness sa kanila, maging witness na bumaliktad para kay Inday Sara. Pag kami pinagsamaan kasi yung tao, may element of trust, hindi basta-basta ganon. Kahit takutin mo, pera-perahin mo, hindi pwedeng basta-basta bibigay. Kaya ginawa lang niya yung trabaho niya. Balik tayo. 25 million, 100 days, 2.5 billion. Mga kababayan, tanong. Sa ngayon, sa 19 days, by September 1, Tuesday, 20 days. 20 days sa 25, 500 million. Kalahating billion. So, meron pang 2 billion ang natitira. Question. Pwede ba tayong... Quiet. Ako na naman yung mga aso. Pwede na kayo, ha? Mami. Ingay yung mga aso. Ingay. Shh. Yeah. Quiet. Okay. Wala na, distracted na ako. So, ang dyan, pag sabi mo ingay, ang dyan, sino? Ay, nako. Bakit kasi hinahayaan umingay eh?
Sige. Na-distract. Maingay, pasensya na kayo sa ingay. Wala na. Wala talaga. Okay, maingay pa ka rin. Sino maingay? Shh. Okay, ang ano diyan, nasa 20 days na tayo. 20 days by September 1. So ngayon nakaka 475 million na tayo. Question mga kababayan. Tinatanong ko sa isang retired na co-workers. Pwede ba kayong nag-audit within that period? Pwede bang i-preempt ninyo? Kasi kung sabi nila, pagka nakita nila na alanganin na, pwedeng dumiretso sa ND, Notice of Disallowance. Sabi ko, lupit nyo naman. Kasi kung doon papunta nasilip nila, mga ganun ba? Kasi lalo na yung mga COA na may o kaya yung COA na yung maganda relationship dun sa agency. Kasi naka-assign sila sa mga agency pero kulang pa rin sila. So kunyari DPWH, assign ka sa DPWH, andun ka, nakikita mo day to day yung mga So day to day pwede sila magtanong sa iyo. Tapos pag kami tinanong, nagkamali sila, tinanong nila, bla bla bla, tapos noon mauungkat, and then right there pwede sabihin ako, hindi pwede yung ganyan. Yan. Dati kasi, sila pre-audit, ngayon post-audit na Ang punto, if kayang masave, kasi ibang tao, hihintayin na matapos yung transaksyon. Okay, natapos yung transaksyon na 1 quarter. Tapos, nung nalaman na merong hindi tama, na pumapasok dun sa irregular, hindi alam kung illegal, hindi alam kung ano pa yun, excessive, extravagant, unnecessary, unconscionable, disallowed. So, kumbaga imbis na kung ganyan din yung proseso, pare-parehas, 125, tanggalin na, tigil na, para makorek na kagad. Okay? Such is the system. Paano kung tayong mga kababayan, ang COA, pwede ba nating i-disallow? Pwede ba nating i-audit observation memorandum o notice of suspension o notice of disallowance itong Senado natin, yung Congress natin, itong gobyerno natin? Bakit? Hindi naman tayo COA. Huwag masyadong madali. Yung power ng COA, yung power ng Senado, yung power ng Congress, yung power ng Presidente at lahat ng opisyal ng gobyerno, lahat ng agencies nanggagaling kanino sa taong bayan. All government authority emanates from the people. Meron tayong Presidente na nagpapatakbo. Pinapayagan natin yan. Meron tayong Senado gumagawa ng batas kasamang Congress. Pinapayagan natin yan. At pinapayagan natin ngayon sila mag-impeach. Sa Vice President, ba't nila in-impeach? Kasi merong sinasabi silang violation doon sa 125 million. May notice of na wala pa, hindi pa tapos yung proseso. Na ayaw nila tawagin sila chika. Anong ginagawa nila? Niloloko nila tayo. Ang intention ay sirain ng Inday Sara. Hindi man siya ma-impeach, sisirain siya na sisirain para pagdating sa 2020, gibang-giba siya. Yun akala nila. Pero may magagawa ba tayo, mga kababayan? Paano kung tayo ang mag-notice of disallowance sa kanya? Kung tayo lahat pumirma, kung tayo lahat pipirma, mga tayo ng notice of suspension ng impeachment trial. Mga putragis kayo, marami kaming problema. Bakit hindi yung atupagin ninyo yung problema, Bongbong Marcos? Ba't ba't yun ang binabanat ninyo, Congress, Senate? Gumagastos tayo, nasa 475 million na tayo. By next week, nasa 500 million na. And it will continue on
Hanggang di yan matigil, it will continue to 2.5 billion. And what do you prove? Not guilty. O guilty. And you do not know what will be the result. Will it be a bloody revolution? Will it be a civil war? Will it be secession of Mindanao? Tignan niyo yung ginagawa ninyo sa bansa natin. Kung may magagawa ba tayo, pwede ba natin i-disallow ito? Pwede ba natin itigil ito? Na pumirma ang COA? Hindi, wag na eh. Tayo, mga kababayan na pumirma. Lahat tayo. Tanong ko lang yan Cross my mind this morning. Last night. Cross my mind. Kasi kung meron kang isang Pinoy survivor, 100,000 Pinoy survivor, pumirma, sumunod yung ibang mga tao, pumirma, notice of disallowance. We are disallowing this to continue. Because it is irregular. Why? You're using impeachment na binabiolate ninyo yung proseso. Nasa within the process limitation with the timeline na pwede pa mag-appeal yung Office of the President. So bakit nyo siya i-impeach on something na wala pang desisyon? Naknan tokwa yan. It is irregular. Is it illegal? Yes, it is illegal. It is violating the Constitution. It is violating the rights of certain people. When you see a witness, isang Acosta, tawagin nilang stupido ng isang Senate judge. Is it excessive? Oo, 125 million ang inahabol natin. In fact, inalaw na nga yung 52 million, thereabouts. Ang hinahabol na lang is 73 million. Thereabouts, 73 million. Pero gagastos tayo ng 2.5 billion. Anak ng tokwa. Yun lang yung sa Senate trial. Wala yung pinangako sa congressman na 250 million. That is excessive. Extravagant. Yes. Bakit tayo gagastos ng 2.5 billion? Pwede naman hayaan natin yan Hayaan na lang natin yung proseso. Pero naman hintayin natin yung COA, hintayin natin yung Supreme Court, hintayin natin si Inday Sara, magsalita sila, hintayin nila sila Chika, magsalita. Ayun yung nga patawag sa impeachment Hintayin na lang natin sila dumaan sa proseso. Bakit tayo gagastos ng 2.5 billion? 475 million na ngayon. That is excessive. That is extravagant. Mahirap ang Pilipinas. Ang daming problema. Ang daming nasalanta. Ang daming nabaha. Gusto nyo magkaroon ng earthquake, hindi tayo handa. Wala tayong food security. May nagpe-pending na gera. Wala tayo. Buta yung iipin natin. Buta yung Coast Guard natin. Yung reserve force natin hindi handa. Imagine 2.5 billion can go a long way in equipping our reserve forces. Magkaroon tayo ng production line ng mas malaking capacity ng mga gamit, baril, bala, etc. Magkaroon pa ng industry, maggamit, naging defensible ang Pilipinas. Tayo mga Pilipino hindi basta-basta matatakot. Kahit mahina yung armed forces natin, makukomplement ng reserve forces natin na handa. Why will you spend 2.5 billion? You can spend 2.5 billion para mga eskwelahan, mga laptop, air condition ng mga bata that will benefit them. Yung mga dredging na yan, what will it cost? Yung mga baba na yan, masosolve. And there is that pending na 1.9 trillion na ninakaw sa flood control na yan, di natin alam yung extent. And the other corruption, 4 na taon yan, 4 na taon, you're computing at 6 trillion a year, average, 30% ninakaw, that's 2 trillion every year, 8 trillion na ninawawala, thereabout, 8 trillion. Ang pinag-usapan lang natin, 1.9 trillion sa flood control. And yet you're trying to spend, you're going to spend, naka-budget, 2.5 billion, wala pa dyan yung sa Congress, na pinangako nyo, pati yung mga MOOE, na nakagastos na tayong 475 million. For what? Para makuha yung pera. May proseso nga Kung umabot
si Inday Sara, matapos si La Chica mag-explain, etc. etc. Gusto nyo nung si Piatos, ito, dala-dala ko si Piatos. dala siyang snack Piatos. ito si Piatos, ito si Lapid, ito si Pagong, ito si Belat. Isang dayo kasama niya, panay di baril. Sige, matakot kayo. Yan yung mga ngayon, protektahan nyo yan. Papatayin niya mga yan eh. Nako. So, pwede bang isipin ninyo something is wrong with the system sa itaas? Something's wrong with the system. And the system is being weaponized to bring down a political opponent. Ganun kasimple lang, mga kababayan. Now, tayo mga kababayan, well, sa ating galing lahat ng all authority emanates from the people is within the Constitution. We should stop this. Boto ba kayo? We stop it. Pirma tayo. Idisalaw natin to. May COA tayo para gawin yun. Hindi naman gagalaw yung COA kasi ang trabaho niyan sa mga agency. Pero tayo bilang the sovereign Filipino people, I say we can do something about it. I-disallow natin to. Because it's stupid. Yan ang talagang stupid. Nasa 475 million tayo next week. 500 million na yan. Imagine 500 million is a lot of money. Mapapakain yung mga nasalanta sa bagyo, etc. etc. Ilan yung nalubog sa baha? Yung magkaroon ng konting pagdama yung mga tao na nandiyan pa yung gobyerno na nagmamahal sa kanya na hindi sila iniwanan na lang basta-basta. 500 million will go a long way. Yung mga calamity fund nga, pagka nire-release, ilang milyon lang yun eh. Ito, 500 million. Lahat ng nabaha, sige, gagastos pa tayo. Panonoorin natin to. And then what will it prove? It will prove nothing. Kasi kahit saan nyo daanin na, number one, to impeach Inday Sara, you have 16 votes ng senator. Palagay mo nakuha nila yon. Palagay na nakuha yon. Ano yung boboto nila? Pagka binoto nila na impeach Inday Sara, na nadidinig natin, nakikita natin, walang kaso eh. Walang kaso. Kasi kung totoo sila na mga prosecution, kung totoo sila, tama na ipatawag na sila Chike. Hindi, pinag-iisipan pa nila eh. Wala sa kanila ang lumabas yung katotohanan. Nasa kanila lumabas yung kawalangyaan, yung pagbibintang. Yung lumabas na guilty ang Inday Sara sa kwento lang. Wala sa ebidensya. Kaya nga yung Inday Sara nagsalita eh. Pwede ba? Huwag kayong scam, mastermind. Sumagot siya eh. Stupid. Kasi ako yung nasasakdal. Tapos ganyan kayo. Ano ba klaseng impeachment court kayo? Naniniwala ako sa batas. Sumailalim ako sa trial. Knowing and trusting that the law is still the law. Pero hindi. Irregular na. Irregular na. Illegal na. Violating the Constitution. Hindi naman kinakailangan lahat na masatisfy yan eh. Is it unconscionable? Is it excessive? Yes, it is excessive. Why are we going to spend 25 million a day na dapat yung 25 million na yon pumasok sa 8 oras o hanggang 10, libre na yung wala na overtime, pero overtime sila eh. 25 million a day para budgeted yan sa Senate para yung 5 oras, thereabouts, 10 o'clock to 3 o'clock, para si Inday, impeach nila. Tapos yung natitirang 3 oras na lang, doon na sila magsesesyon. Isipin nyo ko yung buong 8 oras na yon. Payag ako na gamitin ng Senate sa mga bagay na masusolusyonan yung mga problema ng Pilipinas. At nakikita natin, panonoorin pa natin. Kung meron dyan Senate Blue Ribbon Committee, huwag si Tulfo ang ilagay ninyo.
Stupido yung, ay nako. Wag si Tulpo. Wag si Lacson. Si Marcoleta ang ilagay nyo. Doon pa may kumpiyansa ako. Kahit nga si Amy eh. Ay nako. Kahit si Pia. Tano. Pero wag dito sa mga nakikita yung kulay na ano eh, iba eh. Ang objective is itago. Bakit? Tumanggap ng malete. Sindikato nga eh. Merong anong gagawin nyo kung meron ng sindikato na sa loob ng institusyon? Will you still rely on the institution? Or will you clean up the institution? Excessive. 25 million a day just to impeach a political opponent. That's why it is wrong. Impeachment is wrong. Handled by the Senate, it is wrong. Definitely wrong. Yun ang napapatunayan ngayon. Sila may hawak ng pere. Idadanggal-danggal nilang ganyan. Kakuntsaba nila Malacanang. Mas mainam pa in our history, matagal nating history, yung Supreme Court, hindi basta-basta kayang latagan ng pera. Although there are cases na merong ganon, pero hindi lahat sila kayang basta-basta. Kaya nga, we have to correct this. We have to correct this. Ay, nako. Is it unnecessary? Yes, definitely. Kaya doon pa lang unnecessary. Bibilin mo ng piso lang yung halaga ng tornilyo. Pepresyo mo na 1,000. Oo, talaga siyan. Excessive. Nasaan ako? Unnecessary. Kinakailangan bang gastusan? 25 million? Isang araw? 2.5 billion sandaang araw? 2.5 billion? Anong ending nito? Revolusyon. Gusto niyo tuloy? Ang ending niya, revolusyon, secession, civil war. Papayag ba ang taong bayan na ang taas ng rating ni Inday Sara? 57+%, tataas pa yan. Bababayan ng konti, pero tataas yan bigla. The moment na madinig yung depensa, biglang hahataw yan. Palapit na tayo ng palapit sa 2020, biglang hahataw yan. Sa ngayon, nadidinig yung prosecution. So biglang, ang ano nga dyan eh, bumaba nga ng konti yan eh. From 57%, bumaba yan 55, o 50, ganon, 52, 53. Pero pagka lumabas na yung depensa, yung ano ng depensa, madinig nyo sila chika, biglang hataw na yan. Aabot na ng 60 plus yan. Ngayon ang tanong, ayaw na natin ng ganito. Kasi nga, alam naman natin, may proseso. May proseso. So, bakit ipagpipilitan yung impeachment na yan? Kasi nga, natatakpan yung pagnanakaw nilang ginawa. Hanggang 2027, February, kung aabutin itong impeachment ng 2027. Ayun. Save sila hanggang 2027. Meanwhile, lahat na nakikita nilang kalaban, tsugi. Tarantado itong mga to. Mga ano eh. Ay, nako, magkamali sana kayo. So, is it unconscionable? Oo. Nagastos tayo ng bilyon. In fact, nakaka-60 billion na nga, di ba? Sa Congress pa lang. Ulitin ko yung computation ha. 257 na congressmen. Binigyan ng 250 na million. Para impeach si Inday Sara. 5 times 7, 35. 5 times 5, 25, 28. 5 times 2, 10, 12. 2 times 7, 14, carry 1. 2 times 5, 10, 11. 2 times 2. 2 times 2, 22. 5. 2 times 2, 4 plus 1, 5. Add 5, 0, 12, carry 1, 4, 64 billion. Yun na sa Congress, dyan sa Congress.
Wala pa yung hearing nila, mini trial, yung ganon-ganon, na nag-mini trial, di ba? Doon pa lang sa Congress, 64.250 million, 64 billion 250 million ginastos para lang magbatuhan yung 257 na congressmen na bumoboto na sinasabi dapat lang talaga mag-impeach kasi ginastos yung pera ng taong bayan. Tarantado pala kayo eh. Magkano ginastos sa inyo? 64 billion. Tapos ngayon yung Senate sa trial, bumagastos na ng 25 million a day, gumastos na ng 475 million. Next week, papalo na yan ng 500 million. Half a billion, isipin nyo. Marami sa ating mamamatay hindi nakakita ng half a billion. Meron nga dyan 1 million, hindi makakita, 100 million eh. Ito pa half a billion. Aabot ba ng next year, 2.5 billion. So, 64 plus 2.5 billion is 66.7. Roughly 67 billion. Ngayon, is it unconscionable? Is it unnecessary? Yes! Sobra-sobra. And what can we do about it? Panonoorin na lang natin, mga kababayan. Kaya ako yung mga nanonood ngayon na mga leader, mga Duterte, supporters, kayo mga OFW, kayo mga lawyer, mag-draft tayo. Kayo, mag-draft na kayo. Hindi, wala na akong panahon dyan. Mag-draft na ng notice of disallowance. And we sign everything. Lahat ng gusto pumirma. We stop this. Pakita natin na tayong mga taong bayan, 120 million Filipinos, we are concerned about this stupidity, this unconscionable, this unnecessary, extravagant, excessive, illegal, and irregular expenditure of our taxpayers' money. Hindi natin pinapayagan. Ano gusto nyo? Panoorin natin ka 2.5 billion gastusin nila. Tapos ang dulo niyan, revolution. Di man papayag yung mga Duterte na supporters. Paano kung not guilty? Di nagastusan lang tayo. Gago pala tayo. Gago pala yung Pilipinas. Gago tong gobyerno. Gago yung Senado natin. Gago yung korte natin. Impeachment court natin. Gago silang lahat. Wala naman kayong balak na kuhanin yung ebidensya. Kasi dapat ang next week, sila chika na kagad. Para magkaalaman na. Kasi kung sila chika kagad tawagin nyo, ma-explain niya, tapos. Move on to the next article. Hindi. Sige kayo, Boda Bill. Sige kayo, panira. Puti wala kayo ebidensya. Meanwhile, sinong gumagasto? Sino ang nahihirapan? Taong bayan. Tayo ang madadagukan dito. Tayo may pasan ng lahat ng to. Yung bawat kinakain niyang mga yan, bawat na iniinom niyang mineral water, ang gaganda pa ng mineral water nila, kung napansin nyo, bawat na sesyon nila dyan, meron pang your honor, objection, your honor, sustained, ganyan pa sila. Wala naman pupuntahan to Now, if we have a draft of notice of disallowance, o notice of suspension, banata na natin. AOM kung gusto ninyo, pero pwede, diretso na tayo. Notice of suspension. Yung whereas lang kaya, kundi kaya, we're auditing you. Philippine government, Senate, attention, Senate, Congress, impeachment trial, impeachment court. We, the sovereign Filipino people, pakidraft na lang, mga lawyer. Suggestion lang yun, If you want this to stop, let's stop it legally. Let's stop it. Gusto nyong revolution, we end it right away. Pero if we want to do it legal, let's sign a petition, a paper, disallowing all of this. Disallowing the stupidity happening in this country. Because the money that we're going to spend, lahat ng gagastusin na yan, may pupuntahan sanang pere.
Ilan yung namamatay na Pilipino sa ospital na pwede sanang napondohan? Ilan yung pwedeng eskwelahan na naayos? Ilan yung mga nabaha, na kawawa? Ilan yung preparasyon natin pwedeng gawin sa ating military, sa ating reservists, sa ating etc. All this money could have been spent. And the time, if you will do a cost-benefit analysis, which I tried to do last vlog, like, share, subscribe. Yung natitipa ko lang is the tip of the iceberg. We're just only dun sa money matters. Simply put, 1 million, imbestigahan mo with 100 million. So, ano ka, tanga? Tumawag ka na lang sa mga manager mo, Jollibee, titignan mo, pa-inventory mo lahat ng supplies ninyo and then report to me tomorrow. O di alam na ng presidente kung ano yung itemized, magkano inventory, itatali dun sa talagang lumabas na pera. So merong gumagawa ng pera dito, malalaman. O merong in transit na delivery. Ilan na yung bayad na, etc. etc. O, malaman tuloy. Magkano yung spoilage? Ay, may nasira. 100 million yung perang involved. Ang spoilage mo, 30 million. Paano nangyari yun? Explainable. Hindi pwedeng basta-basta tira ka ng tira. Ipa-fire mo yung tao. Hindi. Tanungin mo, bakit? Ano yung glitch? Bakit Sir, nag-brown out eh. Nag-brown out overnight, sir. Kinabukasan, wala nakahalata. Puta na, bulok lahat ng ano. Tunaw lahat, nabasa lahat, tas inamag. O, tatapon na lahat. May explanation lagi. Kagaya nito sa impeachment na to. Walang paki na tawagin si La Chica, Colonel La Chica, no? Dante, pasensya ko, La Chica ako ng La Chica, no? Ano lang yan, yung sir, parang ano lang, upper class prerogative. Dante, kikira La Chica, tawagin nyo, wala kayong balak tawagin eh. O isang salita lang ni Colonel La Chica, gusto nyo, bitbitin ko si Piatos. Gusto nyo, dalhin ko. And then you will find out. Tapos. Hindi. Pararaanin nyo pa doon sa mga kernel, kung ano-ano pa. Doon na nga, binigay na nga ni Acosta kay La Chica. Anong gusto nyo palabas? Merong ganun si La Chica at si Inday Sara? Makakonsyaba? Diretso tayo kay La Chica. Alamin na natin, diretso. Hindi, wala kayong balak eh. Kaninong pera ba yung ginagastos ninyo? Gago pala kayo. Sorry gago kayo talaga. Stupido. Kayo stupid. Bakit? Nahabol nyo yung pera ng Pilipinas, 125 million, pero ginagastos ninyo pera ng Pilipinas. 2.5 billion ang gagastos ninyo. Ngayon, nakaka 475 million na kayo. Hindi ba, ang layo na. Kaya tayo mga kababayan, tigil natin to. Somebody should draft, mga lawyer, lahat kayo mga lawyer, Attorney Topacio, Respecio, General Garcia, dyan sa mga UPI, maraming lawyer. Yung mga kakontak ni, ayoko na magbigay ng pangalan. Baka ikulong. Lahat ng lawyer. Lahat ng lawyer. Yung isa si Congressman Paras, total kinakasuhan. Pati ba naman yun? Honey trap? Totoo ko yan, nananahimik yung tao, baba. Ay, nako. Honey trap. Dapat kami na lang kung parasang pinahoney trap mo. Maraming magagalit dito. Namula tuloy ako. So, kami na. Ay, nako. So, yun yung kinakasuhan. Kaya mga kababayan, ang sa akin, bago kayo mag-isip, bago nyo isipin yung dulo, ako ayokong paabutin sa dulo. Madam President Inday Sara, ayoko paabutin sa dulo. Ayoko umabot ng 2028 dito eh. Ayoko maghintay hanggang 2028.
Gusto ko nga 2026 masettle na natin to. Pero I'm giving the government a chance. I'm giving Marcos, lahat kayo, maputang ng mga buhaya kayo, bangag, I'm giving you a chance. Lahat kayo, Senate, Congress. Because you do not see what I see. No? It is the wrath of the Filipino people. Putangin na, matakot kayo. Because you will see agencies being shut down by the people. You will see retribution at itong tinatawag na reckoning, no, to the highest order. You will see that. I don't even have to lead it. I don't even have to move an inch because it will be simultaneous. Makikita yan. Makikita niyo yan sa galit ng tao. Ngayon, nag-uulan lang nga. Gusto na ng mga tao, gone. Nag-uulan pa yan. Bukan niyo yung pagkawala ng ulan. That is November. No? That is the November, December, January, February. So, pag ito aabutin, may nagwawalis doon sa payroll. Birthday niyang bukas, 89 years old. Birthday niyang bukas. Ang ano diyan, hindi na dapat na talagang nasa payroll. Ito yung mga in-house troll. Alak na to, wow. Ang ano dyan, hindi na, ayaw natin umabot sa, ano, pero pagka ganyan yung dating, pagka magiging simultaneous yan. Ako, willing ako madinig yung ano, testimony ni Colonel Lachica. No? Willing din na madinig tong mga military men, tignan natin. That will give me an indication kung nasaan yung armed forces. Yun yung mga kayo, mga sa administration, di kayo nag-iisip eh. Pagka nagsalita yan, yung mga colonel na yan, yung mga official na yan, makikita niyo yung status ng armed forces. Ganun kami nagbabasa eh. Pag nakita namin. At the same time, pag nakita namin si Lachica, tatakot kayo eh. Kasi baka mamaya mapolarize yung armed forces and then may kakampi kay Lachica. Because if Lachica will be the symbol of everything that is honorable, courage, integrity, and loyalty, mapopolarize yung armed forces. You will have a class 93 na female. May mga mista yan na mga nasa key positions. And may mga inabutan yan, 94, 95, 96 na mga colonel. Iba tumututok na, may general na siguro. Kaya natatakot kayo dahil sa baka mapanood ng mga junior sila Chika at makita na wala namang kasalanan na. Ba't ganyan? Kasi pagka walang kasalanan sila Chika, walang kasalanan si Inday Sara. So nilitaw, hindi ko pa alam kung ano yung mangyari, na si Inday Sara talagang malinaw na malinaw, binibira lang. Magiging malinaw. Kaya, pero nandun ako sa gastos. Either or naman sa akin eh. Kasi sa akin, ang dulo niyan, galit ang taong bayan. Impeach yung Inday Sara, tapos kayo. Huwag niyo impeach ang Inday Sara, tapos din kayo. Babuyin yung sistema, tapos kayo. O ano pa? Tapos kayo sa 2028. Kung hindi kaya, magkamali kayo, bigla kayo matapos. 2026 or 2027, early 2027. Sige, puwersahin nyo pa. Ang pinaka-glaring dito is that tayo mga kababayan, alam natin ngayon yung gastos. Alam natin, 25 million a day. 475 million to date, day 19. September 1, day 20, 500 million. Okay. Ang hinahabol nila, notice of disallowance. Article 2, notice of disallowance. Ginastos yung pera. What do you have is a backdrop. Presidente ng Pilipinas may 4.5 billion. Itong 125 million na una, pinanggalingan yan, Presidente ng Pilipinas. Ibinigay, 11 days to go, doon nagamit. Na?
Pinepersa nila na binunsan ni Inday Sara. So what does that tell you? It clarifies yung kwento. It galvanizes the story na teka muna, kung nagamit naman sa tama, ba't pinipilit nito, sa iyo namang galing, ay puta, pinalaman mo, na Trojan horse mo. Nagtiwala sa iyo yung tao kasi uniteam kayo. Tapos nun, bigla mong may plano pala kayong tirahin. Tarantado pala kayo Tapos idagdag may mga flood control, bla bla bla, yung offer kay Inday na pera na hindi niya tinanggap, etc. Mga walang niya talaga kayo. Di ba? So, ang bagsak talaga nito sa dulo, revolution, bloody or peaceful, pagka baka mag-elevate ito a civil war or baka secession of Mindanao. Kung hindi man mangyari yon, maging peaceful tayo. Pagdating ng 2028, dinaya ninyo, revolution pa rin bagsak mo. Kaya nga, magkakamali kayo Sa ngayon, ang tao, lubog sa baha. Lubog sa baha. Ang inaano ko naman sa tao, pasalamat kayo sa langit at hindi kagaya sa Nepal ang nangyayari sa atin. Although may mga kwento-kwento na yung kunyari na landslide sa Trinidad, yung mga ganun ba. So, ano yung pwede natin gawin? Pwede tayong manood lang. Hayaan lang natin na wantusawa sila gastos ang pera natin. Abutin yan 2.5 billion. Computation natin sa 100 days. Sa 90 days, 2.25 billion. Either way, billion, 2 billion megit. So, doon tayo sa 100 days. Mag-extend yan. Kasi yung cross-examination kay Kernel at Chika, matagal yan. Direct tsaka cross. And redirect at tsaka recross. No? Tagal yan. Mag-extend yan. Tsaka the defense can call in a lot of witnesses because they're trying to defend Inday Sara. That is their right. The right of their client. Okay, kung kayo mabot na 100 araw, 2.5 billion. Ngayon, willing kayo, gastusin natin 2.5 billion para dyan lang. Or, tigil na natin yan. May proseso Naka-appeal nga sa COA Na dahil dyan sa impeachment na yan, gusto nyo yung COA madaliin yung desisyon. Gusto nyo yung Supreme Court mamadaliin din pagka in-appeal sa kanila. Talagang pinakikita ninyo na lahat to nakatanggap na ng maleta. Kasi ang talagang ang layunin, talagang tinira lahat ng agency, pinera-pera, tapos nung pinapapet ngayon, pinagkakaisahan si Inday Sara. I'm telling you, hindi mangyayari yan. I'm telling you, heaven will not allow it. Because heaven will use people, Filipino people. God will use the Filipino people to ensure that Inday Sara will be the next president. Either by 2028 or earlier. I had a dream. One day, the Filipino nation, I had a dream. God will use the Filipino people. A few good men and women to ensure that the Philippines will be ready for the next millennium. That is the story. That is the game plan of God. That's why sinasabi ko, we have to align. The next administration will have to align sa biblical ek-ek. Yung timeline, no? Philippines 2100, naka-align dapat doon sa millennial reign. Millennial. Dapat umpisang-umpisa, right on the onset ng lahat ng ito. The next president, hindi na pwede kay Marcos walang pag-asa si Marcos. Bangag the next president, kinakailangan realign mo, Madam Inday, ikaw yun Who, me? Sabi ni Inday, who, me? Ikaw yun talaga. You have to align the country, the future of this country, the vision for your vision, our vision for this country, align it with God's plan, millennial reign.
And you're only talking of 2100. Ganun kalayo, that's only 74 years. No? Then you will have another 926 years pa na bahala na yung mga susunod. Basta doon tayo muna tumahak. But you will have a good 8 years. You will have a good 8 years. And by that time, tapos na yung tribulation. I hope you're alive. I hope you survive. I hope we all survive. I hope we are able to deliver the Filipino people. 120 million, we will deliver the Filipino people. We will bring them to the promised land. A better Philippines. Wala nang masama. Millennial reign. Dapat ganun tayo. I-align natin. Yung timeline. Because wala nang mag-iisip ng ganyan ng politiko. Sino nag-iisip ng ganyan politiko? Wala ako nadidinig Buti pa si Pastor Kibuloy. Hindi naman politiko yung tao buti pa si Pastor. Pwede pa i-align niya. Yung ganun ba? I-align niya. Yung timeline. O kung sino pa dyan yung mga Katoliko, I don't know kung ano yung sa Quran sa mga Muslim brothers natin. Basta ang punto, we all believe in one Almighty God, and then we want a better Philippines for our children. Enough of the war. Muslim brothers, enough of the war. Sabi ko nga doon sa mga kasama ni Chairman Nur, tama na yung gera. Tama na, matatanda na matatanda na. Gusto natin, before na makabaong tayo, before tayo makabaong, makita natin yung mga anak-anak ninyo, apo-apo ninyo, lahat ng tagapagmana ng salinlahi, nasa maganda na posisyon. Naka-institutionalize, nasa pundasyon, ang tatahakin ay isang magandang Pilipinas where all Filipinos are created equal. Where all Filipinos are happy and rich. Pero sa ngayon, doon muna tayo. Notice of disallowance. Notice of disallowance. Pipirma ba kayo? Ako pipirma ako. Basta makapirma. Sa mga leaders ng let's stop it. Because dalawa naman yan panoorin natin hanggang next year or we stop it already. And so that Congress, Senate can do a lot of things. Example, 5 hours impeachment. Kesa na lang 5 hours impeachment, sana tumatakbo yung 5 hours sana sa flood control, Blue Ribbon Committee investigation. Diba? Makapag-meeting din yung Senate Defense Committee para mapag-usapan ano ba yung protocol dyan pati yung mga medalya na peke. Yung pagre-resign ng nitong general na sino yun? Yung si general na may medalya. Porke ba nag-resign yung tao tapos na? Yun ang ginawa ninyong solusyon, mag-resign ka na lang. No. There's got to be a full-blown investigation. Bakit nangyayari yan? Bakit napopromote? 2 taon lang, Lieutenant Colonel to General, tapos sandamakal yung medalya, bakit may gold cross ka, etc. etc. Stolen valor. Yeah. Stolen valor. Wala talaga. Tapos magre-resign para it will go away. No. Dapat puntiryahin. Kasi pag umikot ang gulong, tayo mismo hahabol sa lahat ng yan. Paimbestiga natin lahat ng reservist, titignan natin lahat ng promotion, titignan natin lahat ng medalya, titignan natin lahat kung properly ba o hindi. At kung sino ang pumirma, sino nag-approve. Maraming dapat ayusin. Pero dito tayo sa Congress at sa Senate, notice of disallowance, notice of suspension, tigil na yan. Tigil na.
Bago naman pumikap yung pirmahan, siguro abot tayo ng mga 600 million, 1 billion. O yan, ako sinasabi ko, you heard it here, sa channel natin, Pinoy Survivor, kayong mga follower, Pinoy Survivor, pagka nagkaroon ng notice of disallowance, ang taong bayan, not COA, taong bayan, all government authority emanates from the people. Ang source natin, Constitution. Ginagawa lang natin yung we, the sovereign Filipino people. We are disallowing this unconscionable, excessive, irregular, illegal, lahat yun. Pasok. Unnecessary, extravagant, IIEEUU, irregular, illegal, excessive, extravagant, unnecessary. Yon, pasok na pasok doon. Unnecessary, unconscionable. Oh, lalo doon. Oh, extravagant, excessive. Oh, lalo rin doon. Pasok din eh. Illegal. Oh. The rights of investors is being violated. The rights of this Acosta, si Ma'am Acosta, na, is being violated. Mong judge na nagsasabi, stupido ka. Ang putya, blind loyalty, samantalang kayo. You're blindly loyal to your Malacanang sponsor. Irregular. Of course it's irregular. Pinipilit ninyo sundin. Saan kayo nakakita? Selective eh. Selective, mga kababayan. Pinipilit nila na yung joint circular binayolate, na? Pero pikit mata kayo na binabiolate ninyo yung proseso. Kaya nga may selective eh. Kaya nga irregular to eh. Irregular. Mag-impeach ka sa isang opisyal na dapat ang impeachable offense, betrayal of public trust. Ano yung betrayal of public trust? Ginastos mo yung pera nang wala sa hulog. Eh, teka muna. Meron na ba kayong katibayan? Wala pa nga eh. Nag-ukay pa sila. Nag-ukay pa sila katibayan. Ayaw nilang patawag si La Chica kasi isang dahilan, baka si La Chica akuhin lahat. Walang koneksyon si Inday Sara. Pag sinabi ni La Chica, no, the Vice President did not pocket any money. All the money went to the respective. Tapos sila. Ano ngayon ebidensya nila na ninakaw ni Inday Sara? Ano ebidensya na nila na misuse of public funds? Hindi, may mga resibo. Gusto nyo, isama ko pa sa inyo dito. Daling ko dito lahat ng yung 100 na yun eh. Pero kayo mismo, budgetan ninyo na magkaroon yan habang buhay ng panibagong o si Mary Grace Piatos, na iba yung pangalan. Ngayon, ang pangalan na niya, Mary Grace Piatos. Siya na. Bigyan nyo na identity. Kaya nyo bang gastusan yon? Eh kung nasa NDF yung tao, kung nasa Central Committee yung tao, kung head ng CP, ng NPA yung tao, kung kaibigan, kaklase yung tao, nung naka-Central Committee, magkakahalataan eh. Dahil sa inungkat yun na inungkat, ayan, sige. Ayun nyo naman tawagin si La Chica. Dante La Chica, Colonel Dante La Chica, is the susi. Pero if we will go on like this, mga kababayan, my proposal is, my suggestion to everyone, we come up with a notice of disallowance. Tayo, mga kababayan, anyway, sa atin galing eh. All government authority, the power of the Supreme Court, the power of Congress and Senate, the power of Bongbong Marcos Bangag, the power of Inday Sara, the power of itong COA, pati yung COMELEC na yan, sa atin lahat galing yon. And that I want you to appreciate. You appreciate your power, mga kababayan, bilang member ng sovereign Filipino people. We have the power to stop all of this legally. One part is, ayaw ninyong makinig sa amin, revolusyon ang bagsak niyan. Tangina ninyo, hayop kayo, gago kayo. Wala kayong pakialam sa amin, tarantado pala kayo eh. Anong gusto niyo talaga? Revolusyon.
Ganon. But we will write, we will sign all over the country, all of the OFWs, lahat ng Pilipino na alam nyo nangyayari, pirmahan natin. We do it online. Now, we are disallowing this because it is unconscionable, excess. We don't have to explain. Self-explanatory. Basta sinabi natin yung ayaw natin to. We are disallowing it. We are suspending the trials. We want it suspended so that the money will be allocated to to better use. So that the time of the Senate judges as senators will be maximized. Hindi just sa trial na yan nagbuwisit. I'm not trying to save Inday Sara. I don't have to save Inday Sara. I don't have to save Inday Sara. God will do that. But the thing is, we have to look into the stupidity of all this. It is irregular. It is, ano yun? Illegal. May rights yung tao eh. Anong pinagagawa ng mga prosecution? Anong ginagawa ng Senate judges? Parang sila lang ang tama. Resolution 10. Does that make you? Honorable? Mga honorable judges. May resolution 10 nga kayo eh. Tapos babanatan ninyo itong 125 million. May proseso eh. Hindi pa tapos. I-impeach nyo sa yung tao na hindi pa tapos yung proseso. Hindi ko maintindihan eh. Kaya mga kababayan, we should stop it. We should sign a notice of disallowance by the sovereign Filipino people. Mga attorney, gawa kayo. Mga retired na COA, kung talagang naniniwala kayo, nadidinig nyo. Gawa kayo. Mga lahat ng organization na naniniwala sa akin. Usap-usap, kwentuhan. O nga no, tama nga naman. Tigil natin yan. We the sovereign Filipino people. Sinasabi ninyo, alam natin na tayo ang pwedeng executive. Hinati natin, judiciary, executive, legislative. Isang sitting, pwede tayong mag-receive ng mga batas. Pwede tayong gumawa ng batas. Bakit tayo pwede mag-death penalty kung wala yung Congress at Senate? Nasa atin galing yung power eh. Ba't tayo pwede mag-declare ng martial law? Paano? Sa atin galing yung power na yun eh. Binigay lang natin sa presidente. Mag-declare si Marcos ng martial law. Mag-declare ka ng martial law, Marcos, i-undeclare namin. I-rescind namin. Di kami natatakot sa martial law ninyo. Sino mag-implement? AFP tsaka PNP? Hindi, i-disband namin yung AFP tsaka PNP. Sino tinakot nyo? Maggago. Di kami natatakot sa inyo. Hindi nila ako ng kapitbahay. Hindi kami natatakot. Ang sa amin lang, lumalagay kami sa tamang estado, sa tamang hulog. Kasi kami ang amo ninyo. Arantado kayo, sumusweldo kayo sa amin eh. Pagka kayo maangas, pwede namin kayong tanggalin. Ang bait nyo sa eleksyon, pagdating na naboto na kayo, ang yayabang ninyo. Hindi dapat ganyan yung attitude ninyo. That's why we have to correct, Filipino people, we have to correct, we have to have a standard ng mga politiko natin. Hindi dapat ganyan eh. May politiko ka, sasabihin sa'yo, tanga ka, stupido ka. Tarantado to mga to eh. Dapat nanginginig sila. Meron ka dyang politiko, duduru-duruin kang ganyan, putang si Abante. Duru-duruin ka. Tarantado. Tatapang ninyo ah. Tapos meron ka NBI director, kakasuhan ka ng kakasuhan. Matakot kayo sa amin ha. Matakot kayo sa amin. Kami, kala nyo, yung power ninyo lahat galing sa amin. And we are happy that we have that power. We have the power of the executive, legislative, judiciary. And we also have the power of the COMELEC, the civil service, and COA, and human rights. Lahat ng power na galing sa amin. Now, yung pinag-uusapan natin ngayon, I want to do something. I-disallow na natin to.
pirma tayo. Kung ang pipirma sa inyo, sasampo, wala mangyayari sa atin. Ayan nyo, sige, magsisi tayo, 2.5 billion gastos. Panoorin na lang natin. Pero if we can have it stated, very short, wala nang high-paluting na mga salita-salita, yun ang pitfall ng iba. Yung simple lang, we the sovereign Filipino people, to attend to the impeachment court, Senate of the Republic of the Philippines, blah blah blah, presiding judge, yung ganon, tapos Escudero, ito ganyan. At nadala natin sulat talaga, pirmado natin lahat. Kung ganyang kakapal yan, pirmahan natin lahat. Meanwhile, it will take time para pirmahan yan. So, tingnan natin kung madidinig natin kay La Chica. All the more na, sa ngayon pa lang nga, pwede nang pirmahan yan, pagka meron noon, notice of disallowance. Alam niyo notice of disallowance, ano? Ay, yung dulo pa niyan. Na? Kasi pagka umiikot ang gulo, may notice of disallowance kayo sa taong bayan. Lahat kayo, na-involved dito. Lahat kayo, babayaran ninyo kung ano magiging suma total ng gastos na yan. Pag di nyo mabayaran, sakam kami namin lahat ng ari-arian ninyo. Di nyo mabayaran, Notice of disallowance nga jointly and severally. So, ibig sabihin, kung mabuto na 1 billion, lahat ng ari-arian ninyo, kumpiskay ng gobyerno ng Pilipinas, ng taong bayan. Gago kayo, tinuloy nyo, hindi kami pinansin O sige, pagkatapos nito, kunin namin lahat ng ano ninyo. Bayaran ninyo, bank account ninyo, etc. Ari-arian nyo, ultimo singsing, ultimo brief ninyo, underwear ninyo. Kami namin, isusubasta na, ito brief ni ano. Ay. Yun yung punto. Because we are disallowing it already and they chose not to listen. There are so many problems pressing the country now. And I'm serious, dead serious about it. Spending 475 million is too much already. And it will amount to 2.5 billion. And then what? And they don't want to hear the real story. Mag-inject sila ng mga banat na mastermind si Insara. Mastermind, merong scam. So, tignan nyo gagastos tayo ng 2.5 billion dyan sa impeachment trial na yun. 125 million o 500 million na kami. Is it fair? Gastos ka, habulin mo yung 500 million. Hindi nga 500 million na yun, nabawasan na yun kasi yung 52 million pinayagan. Yung 73 million ang may disallowance. Yun yung sakop ng 125 million dinisallow. Nag-submit silang dokumento. Pinayagan yung 52 million. Yung 73 million na butal ng 125 minus 52, 73 million, thereabouts, yun yung still subject of disallowance. So, pwede pang i-appeal, pwede pang magdagdag ng dokumento, etc. Kung gusto nyo, yung COA proper, isasama namin sa inyo dyan si Grace Piatos. Pwede pang ganun Hindi natin alam how the Office of the Vice President, how DepEd, or how Colonel La Chica, the implementer, will go about that disallowance na butal na 73 million para ma-reverse. Yan. Anyway, ang punto, ano yung habulin mo sa presidente? Habulin natin yung 4.5 billion niya. Habulin mo sa ibang agencies yung ilang billion ba ang intelligence and confidential fund all over the country. So, gagastos tayo ng mas malaki para lang Ay, no. Kaya nga, ang pinaka-the best dyan, isa na lang yun, sinasabi ko, isa na lang ang repository ng Confidential Intelligence Fund, National Intelligence. Yun. Para siya mag-go-no-go. Siya ang accountable. Siya yung Tapos may built-in na COA din doon. Nandoon, COA. Na rated ng security classification. Secret, top secret. Confidential. Yun. Matic. You can have the whole COA, lahat ng commissioners, proper ang siyang roon. Ang punto dito, ayaw natin to excessive. That is excessive. Auditable nga yun So may tinatawag ng
Meron kang i-audit, for example. May i-audit ka. Pupunta ka sa Abra. Abra, i-audit mo 5,000. May question, 5,000. Kasi nasa region ka, mababa pa yung mga pera-pera na ano. May question ka, 5,000. May pinagawa doon, ganon-ganon. Tapos, kailangan physical na puntahan. Punta ka doon, 5,000. Pupunta yung audit team ninyo. 4 kayo, 3, ganon. Mamamasahe kayo, may driver kayo, gasolina, may sasakyan kayo. Pupunta kayo. May per dime kayo. Magkano per dime? 500 na kamo. 3 kayo, 1,500. 3 araw kayo doon. Doon pa lang 4,500 na. Gasolina. Tapos kakititira, makikitira kayo doon. Siguro, kain ninyo, etc. etc. Abutin kayo kunyari ng mga 10,000. Yung audit ninyo, 5,000. Auditable ba? Is it material? Will it have materiality? 5,000. So, ang mangyayari doon, best ano na lang. And then, best guess, yung auditor, pagsabihan mo yung para sa next time, hindi mangyari. Yon, palulusutin ko to, pero, kasi, it enters the realm of stupidity pagka gagastos ako ng 5,000, anong 10,000 o 15,000 na kamo, o 20,000, para lang i-audit ang isang 5,000 na transaction na ang layo-layo, mahulog pa sa bangin yung putragis na sasakyan ninyo. Anak ng puta. Ako nakakita na ako kung saan pumupunta yung mga auditor eh. Yung mga bangin-bangin nga eh. Minsan kasi driver ako. Minsan kasi driver ako eh. No, matagal na yon. So, ano eh, ito mga auditor natin, tinitingnan yung materiality or yung auditability nitong question ng transaction. Ito very glaring. Very glaring. May proseso, mga kababayan. Pwedeng i-appeal sa COA proper. Ang problema, kung yung COA proper ay ma-pressure ng Malacanang. Pero, kung na-pressure ng Malacanang yan, bungko na meron pang Supreme Court. Paano kung na-pressure ng Supreme Court? Marami pang paraan. Yun yung ano. So, ngayon, hindi tama, bakit i-impeach ang Inday Sara na may proseso naman, hindi pa tapos, betrayal of public trust. Paano naging betrayal of public trust? Walang nakaw eh. Wala pa eh. Walang ebidensya eh. Tinuturo ni Gina Acosta, ni Ma'am Gina, tinuturo ni Gina Acosta na binigay niya yung pera buo kay Colonel La Chica. Oh, ayun naman dinigay si Colonel La Chica. Ready naman daw magtestigo. O paano nyo malalaman, paano nyo sasabihin, scammer, malinaw na raw, sabi ng mga prosecution, malinaw na, sinasabi nila, salita, malinaw na. Paano naging malinaw? Malabo nga eh. Paano naging malinaw na pinonek nyo na yung pera kay Inday Sara? Hindi eh. It has to be La Chica na magsabi, binigay ko yung 10% kay Inday eh. Dapat ganon, hindi eh. Wala pa. Kaya nga, this is irregular. This is illegal because it is violating the Constitution. Inday Sara, isipin nyo, may presumption of regularity. May presumption of innocence. So why right now, wala pang nadidinig do sa defense, wala pang mga nagsasalita na La Chica, meron na kagad kayong guilty verdict. Anong putya yan? Kaya nga, we are wasting money. Yun. So, may request to yung mga kababayan, if there is somebody who will draft this notice of disallowance and goes around sa lahat ng vlogger, sa lahat ng pirma kayo.
ipakita nyo. And tayo na itong channel, Pinoy Survivor, pirma tayo. All 100,000 followers, pirma tayo. Kahit OFW, pirma tayo. Para tapusin natin to na it's irregular, illegal, ano yun? Excessive, extravagant, unnecessary, unconscionable. Gastos ka ng bilyon. Misuse of funds. Yan ang tinatawag na misuse of funds. And yet, they're trying in Daysara for misuse of funds. Di ba? Baliw. Baliw eh. So, yun yung akin. So, I hope pipick upin ninyo yung ano, so that may mag-draft ng mga lawyer mag-draft kayo, kaya mga ex-co, mag-draft kayo ng ng notice of disallowance. Pwede naman i-search sa internet yung format, Malit, konti lang, and then we all sign. We all sign. Notice of disallowance. We are disallowing the expenditure of 2.5 billion para lang ma-recover yung pera. There is a process na hindi pa tapos. It is not impeachable as of yet. The money can be used elsewhere. The time of Congress, Senate, as senators, not as impeachment judges, can be used elsewhere. Sa investigasyon ng Blue Ribbon or whatever pressing problems that we have. Masulit yung pera. So ngayon, talo na tayo, 25 million, ginagastos dun sa 3 araw ng impeachment trial. Sayang yung 3 araw na yan. It could have been more productive. The Senate could have been more productive. Wala naman pupuntahan to kundi ang dulo, madugo dulo nito. Masama para sa bansa natin. But stated differently, pwede rin maging maganda para sa bansa natin. Kasi change will come. So, yan yung akin. Mamili kayo. AOM muna, Audit Observation Memorandum, Notice of suspension of trial. Wag na muna. Notice of suspension. Wag na ituloy. Or notice of disallowance. Pagka notice of disallowance, pagkatuloy niyan, lahat ng pera na gistos related sa impeachment, and we will have the audit after. Magbabago rin naman tong sitwasyon natin. Maybe after 2028, before 2028, 2026, or 2027. Pagka umikot yan, we will have you all audited at lahat ng pera tinali dyan sa impeachment na yan. Pabayaran ninyo pare-parehas. Pagka sinabi nyo hindi nyo kayang bayaran, kakamkamin ng taong bayan ng bagong gobyerno ng Pilipinas. Sisequester lahat ng ari-arian ninyo. Pasensyahan tayo. Pinilit ninyo Such is the power of the Filipino people. Sinasabi ko sa inyo, winawarn ko kayo, matakot kayo sa taong bayan. Hindi kami natatakot sa inyo. Kami nasa tama We, the sovereign Filipino people.